Welcome back sa Book Gaming Channel. So guys, right now, sobrang daming nagre-request, no? Dito sa community natin sa Book Gaming Channel, bigyan ko daw ng honest opinion itong si Assassin's Creed Shadow. So nakita niyo naman sa Facebook ko, in-stream natin si Assassin's Creed Shadow. So right now guys, almost 60 hours, going 65 hours ko nang nilalaro itong bagong game coming from Ubisoft. So right now, Book Gaming, okay ba itong si Assassin's Creed Shadow? So actually guys, aminin ko sa inyo I'm a big fan din ng mga Assassin's Creed. Ang tagal ko nang nilalaro yung Assassin's Creed 1, 2, 3, pati yung Black Flag, no? Nilaro natin. So itong Assassin's Creed Shadow right now, nung nilalaro ko to, worth it ba yung babayaran natin na around 2,900 or 600 pesos sa price range ni Assassin's Creed Shadow? Siguro, right now, siguro yung sasabihin ko, yes, for me, worth it siya. Okay, nung nilalaro ko tong si Assassin's Creed Shadow, yung storyline niya, for me, personal thoughts ko, okay na okay siya. Kasi yung mga story kasi guys, depende sa tao yan. So baka mamaya, mahilig kayo sa mga slow na story, baka mamaya mahilig kayo sa mga dark na story, depende kasi yan. In my own perspective, no, yung storyline ni Assassin's Creed Shadow is okay na okay. Siguro yung mga side quest naman sa open world ni Assassin's Creed Shadow, hindi ko masasabing generic kasi may mga thoughts, may pagmamahal din yung creator dito kay si Ubisoft sa mga side quest nila. So yung mga side quest nila, yes, may mga sense din, and I-enjoy ko yung every side quest dito sa Assassin's Creed Shadow. Depende siguro sa magiging gameplay nyo sa game na to. Ang nakikita ko kasi at this very moment, yung mismong main mission niya, pag nag-focus ka sa main mission niya, around 40 to 45 hours, pwede mo nang tapusin. Again, ano yan, fresh start, no, blind gameplay yung gagawin nyo kung wala kayong guide. Around 40 to 45 hours. Pero pag mag-grind kayo, magsa-side quest muna kayo, siguro aabutin kayo dito around 100 hours. So, yung bayad na bibigay natin, 2,000 something, no? For me, worth it siya. Okay? Depende pa rin sa inyo. Yung mismong gameplay right now ni Assassin's Creed Shadow, kung hindi kayo familiar, dalawang character yung pipiliin natin. So, itong dalawang character na to, talagang magkaiba sila, no? Hindi lang to yung character na by gender lang, no? So, siguro kung nakita nyo yung review natin sa Cyberpunk na game, no? So sa Cyberpunk, si V yung character natin, pero pipili tayo ng dalawang gender lang. So pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero kay Assassin's Creed Shadow, talagang magkaiba. So yung babaeng character kay Assassin's Creed Shadow, mostly ito talaga yung pinaka-meta na assassin, no? Kung familiar talaga kayo sa Assassin's Creed, yun yung skills niya. Mabilis, okay, stealthy, and then syempre shadow killing yung ginagawa niya. And then pag yung ito naman, yung lalaking version naman, iba to. So mas malaki to. Feeling ko na yung lalaking version na gagamitin natin sa Assassin's Creed Shadow, mas naka-indicate siya sa game na Valhalla ng Assassin's Creed din. Ganun din yung mismo concept niya, malakas, brute force yung ginagamit. Pero ito yung nakita kong unique kay Assassin's Creed Shadow. So right now kasi, although dalawa yung character na pipiliin natin, yes, magkaibang story yung pwedeng mangyari dito. Hindi naman technically magbabago yung storya, pero per story, pipili kayo ng character na pwedeng gusto nyo gamitin dun sa mismong story niya. So, pwede kayong maging stealthy, or kung gusto nyo pasukin na lang kagad yung mission gamit yung brute force ng lalaking version para dito kay Assassin's Creed Shadow. By the way, itong mga footage na to, don't worry, early footage lang yan, spoiler free to, wala kayong ipoproblema dyan. And then syempre, yung mismong mga istorya niyan, hindi ko kayo i-spoil, so don't worry about that. So anyway, pag-usapan naman natin Book Gaming yung graphics ni Assassin's Creed Shadow. So nakikita niyo mismo yung graphics nito guys. For me so nakikita ko tatagal pa yung mga ganitong klaseng graphics. So pag nilaro nyo to ng 2020, 2030, 2035, okay na okay yung graphics ni Assassin's Creed Shadow. So right now, ginagamit ko dito is PS5, no? So anyway, pwede nyo malaro to sa PC nyo. Okay, na testing din namin to sa RTX 4060, wala naman kaming nakitang problema. So, ibig sabihin, hindi siya ganun katakaw sa GPU nyo. No? Sa PS5, all smooth, 45 to 60 frame rate nakukuha namin sa
PS5 mismo. So sa graphic itself, yes, Assassin's Creed Shadow, good siya. And then siguro yung mga mismong secret and game mechanics ni Assassin's Creed Shadow, madami silang in-improve, madami din silang dinagdag. Hindi ko na siguro sasabihin yung mga dinagdag nila na mechanism para kayo na lang mismo yung mag-explore ng bagong mechanics na dinagdag dito kay Assassin's Creed Shadow. Kaya ko naman sinabi yung pinagkaiba ng female tsaka male version dito sa Assassin's Creed Shadow kasi nga kasama naman yun sa naging trailer nitong game na to. So, yung price niya, again, for me, yung price range ni Assassin's Creed Shadow, worth it na sa akin yan, 2,000 something, 2,500, depende kung saan platform nyo bibilin. Pero kung naghahanap pa kayo ng discount, syempre medyo papatagalin nyo pa yan, around 3 to 4 months, siguro mga Q4, mas mababa na yung price ni Assassin's Creed Shadow. Pero kung gusto nyo nang enjoyin to, lalo na kung big fan kayo ng Assassin's Creed, pwede nyo nang laruin tong game na to and matutuwa kayo. Okay? Again, 40-50 hours na i-enjoy ko pa rin yung game right now. Running 65 hours na ako and although hindi ko talaga tinatapos pa yung main story niya kasi alam ko patapos na, napipil ko na parang nasa peak na ako ng story niya. Nai-enjoy ko pa rin yung mga side quests, nai-enjoy ko yung mga side activities, nakikita ko pa rin yung player improvement, okay? And then yung mismong level up system ni Assassin's Creed Shadow, pinaganda na rin. Okay, mas maganda na. Siguro natuto na sila sa naging problema doon kay Valhalla. So kung nalaro niyo si Valhalla, siguro yun na lang ko compare ko kasi yun yung mas recent na laro ko. Si Valhalla, in terms of leveling system niya, comparing naman dito kay Assassin's Creed Shadow, mas naging okay sa akin. So pag-usapan din natin yung mga equipment and armor para dito kay Assassin's Creed Shadow. Basically, improvement din kay Valhalla. Bo gaming, but kay Valhalla mo binibigyan ng comparison bakit hindi sa mga recent na Assassin's Creed. Kasi yung Valhalla yung nalaro ko, yung mga recent Assassin's Creed, hindi ko siya nalaro. So yung Unity ba yun? Or basta, yung mga mas bago pa kay Valhalla, hindi ko kasi nalaro. So, yun yung bibigyan natin. No? So, anyway, kung lalaruin nyo nga pala tong game na to, for me, kahit mga low setting, hindi naman, again, hindi siya matakaw sa graphics, no? Okay naman kahit low setting, kahit na 8 gig, pag PC yung ginamit nyo, 8 gig na RAM, all goods na malalaro nyo siya ng low setting, pwede nyo itry. Meron na rin ako mga post sa social media natin ng mga low setting for this one. Pero yung 4060 na RTX, for me, yun yung best option for this one. Siguro yung 3060 na RTX din, for example, laptop gamit nyo, wala din problema. Goods na goods yung gameplay, hindi ako nakakita ng bug for that. Alright? Lalo na siguro pag PS5 yung ginamit nyo, okay din. Okay, so in terms of graphics, wala tayong magiging problema para dito kay Assassin's Creed Shadow. Siguro yung tanong naman, Book Gaming, meron ka bang isusunod na guide dito kay Assassin's Creed Shadow? Yung mga games niya, technique, mga treasure map. Siguro sa susunod na yun kasi right now, ini-enjoy ko pa yung mismong game na to. Okay, ako mismo guys, nagandahan. Okay, yung graphics ni Assassin's Creed, yung mga bagong gameplay niya, game mechanics niya, okay din. And then yung syempre, yung panibagong concept for this one. Makikita nyo sa mga forum natin guys, kasi maraming nagiging issue si Ubisoft, pero for this content, hindi natin pag-uusapan yung mga naging issue concern ni Ubisoft. Ang pag-uusapan natin itong mismong bagong game na Assassin's Creed Shadow, kung okay ba laruin right now. Okay, pwede ko na bang bilhin yan, Book Gaming? Pwede na ba akong pumasok at adikin yung si Assassin's Creed Shadow? Alright, in terms of difficulty, okay, right now kay Assassin's Creed Shadow, yes, pwede nyo naman baguhin yung difficulty niya. Pero para sa akin, no, yung normal na difficulty is shoot na shoot lang, okay? Huwag nyo nang i-change sa easy kasi parang masyadong madali. Pwede nyo naman i-maximum, no, ilagay natin sa hard. Pero nung hinard ko kasi to, talagang hard. So nararamdaman ko yung stress ng game, hindi ko siya masyadong ma-enjoy. Ano lang ako, chill gaming lang, kumbaga, casual gamer lang ako. Yung normal difficulties niya talagang may challenge na rin, kumbaga may kagat na rin pag hindi mo ginalingan, hindi mo ginamit yung mga item mo, equipment mo ng maayos. Normal difficulties, matcha-challenge ka na. Pero kung talagang veterano ka na, gusto mo talaga yung mahirap, no? So, iput mo sa hard, mahihirapan ka kasi ang taas ng alert level ng mga kalaban niya. Guys, item customization, equipment, may value din yan. So make sure na mag-ipon kayo, mag-side quest kayo kasi kadalasan sa mga side quest, doon mo makukuha yung mga magagandang equipment. So basically, siguro pag tinagtad nyo muna yung side quest bago kayo pumasok sa main mission, makikita nyo talaga na buff
na-buff na yung character nyo for this one. So, depende sa side quest kung ano yung gagamitin yung character, hindi nyo na po mababalikan. For example, ginamit mo yung female version at may tinapos kang side quest, pag nakuha mo na yung item na yun, hindi mo na mai-equipan yung male version for that side quest. So be mindful of that. Kailangan yung timing ng changing ng character nyo, ayusin nyo. Pero again, huwag kayong mag-alala. Kahit pipili kayo ng dalawang character dyan, well-balanced po yan. Okay, balance itong dalawang character na to. For me kasi, mas nagiging favorite ko tong male version kasi bagong pasok to sa Assassin's Creed. So, yung female yan talaga yung general na ginagamit natin na style sa mga Assassin's Creed games. So itong female medyo bago, talagang malakas, brute force. Pag tinatamad ako mag-stealth, pinapasok ko na lang yung isang camp, okay, dudurugin ko yan, and then syempre nadudun pa rin yung excitement. And then, syempre pag babae yung ginamit mo, talagang slow, pag-aaralan mo yung pasok mo, stealthy. And then syempre yung reward din, yung feeling na pinasok mo, pumatay ka ng 50 katao, okay na hindi ka na-detect, iba yun. Okay, that's something, that's skills, okay? So, magiging proud ka sa sarili mo. So, don't worry guys, siguro mag-a-update na ulit tayo ng madaming games. Babalikan natin itong mga pending natin ng mga games sa PS5, PS4, kahit sa PC. Okay, so make sure na nakasubscribe kayo dito sa Book Gaming Channel. So guys, again, anyway, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat.